Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito, tayo na naman ay magbabasa ng Biblia. Pero bakit nga ba kailangan natin magbabasa ng Biblia? Why we should read the Bible? Number one is, when we read the Bible, we will be inspired by the Word of God and not by problems, negative emotions, and evil thoughts. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis ng ating mga kaisipan at inalis ang mga bagay na hindi nakakatulong sa ating pananampalataya. The Bible motivates our souls and spirits, thereby giving us strength to face our problems. Second is, reading the Bible will reap us many spiritual benefits. It imparts the holiness and righteousness of God. It imparts faith. It gives knowledge about God and truths about His ways and will. Then, how to read the Bible? Paano ba natin babasahin ang ating Biblia? Bible reading involves the following. Number one is heart. According to Acts chapter 16 verse 14, now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. In Tagalog version, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay obe. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Sumahalagang bukas ang puso natin kapag tayo ay nagbabasa ng Word of God. He plants seeds of faith in our hearts through His Holy Word. Ihanda ang puso natin sa ating pagbabasa kahit ang ilan dito ay hindi ayon sa ating sitwasyon, kinagisnan o pananaw sa buhay. It is always best to pray before reading the Bible so that the Lord will move within us and open our hearts to understand His instructions. Nararapat talaga mga anak na pag tayo ay nagbabasa ng Biblia ay dapat tayo ay manalangin. Hingi tayo ng gabay sa ating mahal na Panginoon upang ating maunawaan ang lahat ng ating binabasa. Kasi sa ating pagbabasa ng Biblia, may mga mensahe na ihahatid ang ating mahal na Panginoon para sa atin. Upo, totoo yan. Sa tuwing tayo ay magbabasa ng Biblia, magugulat ka na yun palang Word of God na yun o yung salita pala ng Diyos na ating nababasa ay para pala yan sa'yo. Amen po. Then next, upon reading the Bible, it also involves our mind. According to Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. In Tagalog version, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan
Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So God is pleased with those who are consistent in reading the scriptures. Sa pagtuloy-tuloy nating pagbabasa, nakapag-memorize na tayo ng ilang verses na magagamit natin kapag nangangailangan tayo ng spiritual weapon, panlaban sa mga hamon ng buhay. The mind is the battleground. It is wise to feed it with words, word to guide and direct us each step of the way. Kapag nanalo tayo sa isip, mananalo tayo sa gawa. Kaya importanteng walang gumugulo sa ating isipan kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. So mga anak, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, dapat ay nasa tayo sa loob ng ating kwarto or sa isang lugar na walang makaiistorbo sa atin. Para yun talagang ating binabasa ay mag-absorb sa atin. Mauunawaan natin kung ano ang mga mensahe na ipaparating sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya 'di ba, sa pagbabasa-basa natin ng Biblia, marami tayong mga salita ng ating mahal na Panginoon na pwede nating panghahawakan, lalo na sa panahon ngayon, lalo na marami tayong mga problema, kapighatian sa buhay, maraming mga nangyayaring hindi magaganda sa ating kapaligiran ngayon. Pero kung alam natin ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon, naku mga anak, walang mga problema na hindi kaya nating malulutasan dahil tapat at totoo ang ating mahal na Panginoon. Basa tayo ng Biblia. Maraming mga pangako ang ating Diyos na buhay na pwede nating panghahawakan. Tatayuan natin ang kanyang mga salita dahil hindi sinungaling ang ating Diyos na Ama na nasa langit. And then third, upon reading the Bible, it also involves our soul. In Matthew chapter 4 verse 4, it says, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." In Tagalog version, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kung ang ating katawan ay kumakain ng pagkain upang maging fit and healthy, ang pagkain naman ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Kung pinapalusog natin ang ating earthly bodies na may hangganan, mas nararapat nating palusugin ang ating mga kaluluwa na pagkamatay natin ay mapupunta sa walang hanggan. Mas mainam na makita ng ating Diyos na tayo ay nagugutom sa kanyang salita. A hungry soul is thirsty for God's word. According to Psalm chapter 42 verse 2, "For my soul thirsts of God, for the living God." Ang sabi, nananabik ako sa Diyos na buhay. Then, what will you gain in reading the Bible? According to 2 Timothy chapter 3 verse 15, "And that from childhood you have known the Holy Scriptures,
which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Ang sabi, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay sa atin ng karunungan para maging buo ang ating pananampalataya kay Kristo. Makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at patuloy na makamtan ang kaligtasan na inirigalo sa atin ng Panginoon nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Mas mainam na walang patlang ang pagbabasa natin ng Biblia upang magkaroon tayo ng katalinuhan kung paano mamuhay ng mapayapa bilang mananampalataya. According to 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang sabi, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. With continuous devotion to read His Word daily, hindi imposibleng masunod natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Napapadali ang pagsunod at pagpapasakop natin sa Kanya. Magkakaroon tayo ng perfect heart at nakakalugod sa harapan ni Lord as we become more and more like Jesus. Kaya mga anak, ugaliin natin ang palagi ang magbabasa ng salita ng ating Diyos na Ama, ang Word of God or the Bible. Mga anak, doon natin mababasa kung ano ba talaga ang mga kalooban ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Huwag tayong maging self-righteous. Akala natin tama tayo. Akala natin tama na ang ating ginagawa. Marami tayong akala. Pero pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, makakaiwas tayo sa kamalian. Amen po. So yan lamang po mga anak, to God be all the glory. Hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.